poste. Kulang pa tayo sa tambak, ano? Sobra naman yung uy, ayan, magandang buhay. Silipin natin yung grabe init, para ako nasa Sahara. Wala pa akong sombrero. Ay, nakalimutan ko na naman yung aking sombrero de Silvia. Bigay po ni Ate Silvia. Silipin natin tong ating Indian mango. Baka maunahan tayo sakyan ni Kaenting andito. May busy ata sila. Oy, Indian mango nga. May bulaklak na po dito sa baba. Wow, yan o, may ayaw pakain ng mga ano. Yan, diba? Uy, ay patay, Magnum lang katapat nyan. Ayan, tingnan nyo, nagiging parkingan dito. Kawawa naman to si Lipote, oh. Dandali si Lipote ko, buti na lang meron pa akong isa. Nagiging parkingan kasi ito, kasi malilim. So tayo naman, bukas pala nandito si Tita Susan, God willing, magkikita-kita po kami at bibisita daw sila. Sabi ko, tita, solo nyo yung kubo. Lunch time, dito tayo kay Rosel. Yan, palinis natin to. At maraming dahon. Yan. Tapos na yung dalawang lechon natin. Problema natin pang chop sa mga naghahanap po ng 35 kilos, malalaki. Ay, pasensyahan na muna tayo at hirap. Nakatipid tayo sa poste. Ayan mga farmer, ito na yung ating kubo na ginagawa. Ang deadline nito is February 14. Kaya? Ha? February 14. Ha? Malayo pa. Presko din, actually medyo taglagas ngayon, kaya kumbaga ano, pero presko. Mag-aasinta pa siya. Aasinta pa dito. Ililipat to. Wala pala akong 35-40. Farmer, kulang ako ng 35-40 sa mga baboy. So kukulangin daw. Yung timbangan natin, pambulaklak tong ating mga to, March bibigay ng bulaklak. Papagulang pa ng tangkay. So poste, maganda na rin dito dinugtong na ni Bebe kasi nakatipid tayo sa dalawang poste ang natipid natin, pati sa space din. Actually kay kay Ate Lorna Swing, ayan, ay baba ng aeroplano, tinitignan ko. Kay Ate Lorna Swing, mukhang sa February dito sila mapupunta. Kasi sa 28 solo po ang Rosel at Hansel. 40 packs daw sina Ate Marita. Ayan, February 28 ba, ate? Sinasabi na sa akin ni Bebe, kung 40 packs hindi kakasya yung ibigay na natin yung malaking kubo sa kanila. So meron naman po tayong 4 pa na magiging spare dito, kaya okay na okay yan. Ito nga sabi ko, ganda rin lagyan ng bubong. Kaya lang masyado pong malapit din sa lechonan natin. So pwede natin na lagyan ng konting harang. Kaya lang masisira naman po yung classic view. Tama ba yan?
authentic view na andito. Yung nakikita po silang umiikot na lechon. So I think pwede naman siyang bubungan at tanggalin natin to. Pwede tayong mag set up dito ng mga ilang table siguro. Medyo malayo lang dyan. Samantalahin natin habang mainit ang plancha. Saan ka natin ililipat yung aking problema ko to yung aking mangustin farmer. Karoon na naman ang pagbabago kasi hirap sabihin ng mga halaman ko, ano ba, gulo-gulo mo naman, akala ko okay na ako dito, hindi pa nga ako nakakapag-adjust. Patay tayo. Kailangan pa ba natin ng tambak? Baka sumobra naman. Kailangan pa ng kaunti Kailangan ata dito. Ito pa nadali din to. Ay, alas 12. Sabi ko kay Marco, wag mo nang wag mo nang lilipat ng kumpanya. Dito na muna at marami tayong palit ni Dex, no? Oh, naputol. Saan to nakalagay yun? Bakal? Ha? Kulang pa tayo sa tambak sobra naman yung binagsak nila. Pangit na pa naman yung bukol-bukol na uli yung tambak na dumating. Oo, hindi kagaya nung mga unang araw. Buhaghag na Kaya nga ayusin din natin, tatambakan din natin yan. Tapos syempre si Kuya Meat, siguro mga next week pa siguro. So mga first week of Feb, bubong na lang. Ayusin natin yung syempre ganun uli ang diskarte. Parang uli, alam na naman ni Jomar, parang kawayan uli siya. Tapos ganun na ganun ang kulay, black and yung palo china. Galing unti-unti natin achieve yung hindi ko naman kung baga sabi ko nga ulit-ulit ko lang sinasabi, kami po ay reactive lang kami dito. Kung ano lang po ang iba to ng kapalaran, doon lang po kami nag-a-adjust. Kasi after din po ng galing synchronicity talaga. Yung pagkatapos din po ng pagka-vlog ni na Cubs Chess dito, parang ang dami pong na-reach out na mga din po, nagva-vlog, social media na mga pumunta dito at malaking tulong talaga. Pero sabi ko nga, hindi sapat yung 'di ba na mapuntahan nila. Kailangan talaga is yung produkto mo rin. Sayang po yung opportunity kung na-vlog ka kasi marami din po ang sabi nga ni camera woman, sabi niya hindi po lahat po ka-farmer porket na vlog namin, sabi niya kumbaga pumapatok, depende pa rin sa iyo, sabi niya. So ako naman po sa lechon, syempre disclaimer, hindi naman po tayo perfecto. Minsan kagaya nung kailan ba, nung linggo, medyo disappointed ako sa lechon. Kahit masarap talaga, masarap. Pero yung balat ako nagka-problema dahil medyo may edad naman yung baboy na nagamit namin na hirap talagang syempre kontrolin, lalo na po ngayong January, ang hirap mamili. Kahit sabihin mo ng pinipili mo na, minsan the show must go on tayo So dumarating po sa point na sasabihin mo pwede na yan. Pero naandun po tayo talagang as much as possible, pinipili natin yung talagang pasado. Pero may mga time po na sasabihin mo pwede na yan, lalo na nung New Year, pwede na yan.
kasi talagang wala po. So ayun, at hanggang Feb pa tayo siguro, March, na medyo nagtitiis-tiis pa sa ano, pwede na yan. So ayun, pero syempre yung timpla na andun po mga farmer. Sabi ko nga, pinaka the best talaga is magkaroon ka ng sarili din for the meantime, di ba? Lupa muna, tapos setapan mo na siguro ng mga kulungan, nakaabang na for the future pagka naayos na po yung problema sa ASF. Mukhang humina na po yung virus hindi na ganun, parang hindi na ganun kabagsik yung sakit. Ano na, kumbaga parang medyo pahina na siya at sa tingin ko parang nakakayanan naman na. Actually yung yung ito ano lang po, point of view ko lang, yung ano ba to, agriculture department, DA, namili daw ng mga inahin. Sabi ko hindi naman kailangan bumili ng inahin para ano, di ba? I mean, ang baboy po, ang bilis lang dumami niyan. So bakit mo kailangan bibili ka pa ng napagkamakamahal na inahin at ipamimigay pa ata, parang ganon. Kailangan mo nang solusyonan yung sakit. Hanggat may sakit, hindi po dadami, diba? Parang para sa akin, waste of money, diba? So kontrolin ng maigi yung sakit at kung may bakuna na, i-make it available. Kaya namang bumili ng mga nag-aalaga, diba? Mas ano natin yung sakit masusolusyonan kaysa yung magdadagdag ka ng mamimigay ka, naandyan naman yung sakit, isang lang, saglit, wala din, sayang lang yung pera. So yun po yung sa tingin ko, the best solution is may guarantee na wala ng ASF. Kasi hanggat naandyan yan, wala pong mangyayari dyan, maniwala kayo. Unang-una, takot ang mga tao. Pero kung naandyan ang bakuna, maniwala po kayo, biglang dami ang baboy. Kaya lang, the big question is, gusto pa ba nilang dumami ang baboy? Yan ang malaking question mark. Dahil importation na naman, conflict na naman po sa importation yan. Pero kung mahal ninyo ang sambayan ng Pilipino, palakasin natin ang local. Kasi kawawa naman po yung mga yung feeds. Bakit sa Thailand ang mura ng baboy, di ba? Napapanood ko yung vlog ni Agustin napakamura ng baboy, lintik. Sobra naman kakong mura ng baboy na yan. Subsidized ata yung feeds, parang ganon. So kaya nila, bakit hindi, di ba? Dito. So ay, kukunin mo pala dyan yung yung mga blue pwede naman. Konti lang naman kailangan ko noon. Yung tubo PVC. Naalala ko lang bigla yung railings niya. Kailangan din po yung mga mga crayfish niya. Hindi pa natin nabibisita. One of these days nga bisitahin natin yung crayfish ni Junjun. At mapakita natin yung mga niya, mga crayfish niya. Di ko rin po na ma-imagine magkasabwat sila ni Papa Yam sa kalokohan sosyo sila, sosyo. Ayan, pinalaga niya kay Junjun. So ayun po mga farmer, mabilis lang po magpadami ng baboy basta wala lang sakit. Ang tanong, gusto pa ba nila? Yun lang naman. So mahirap kasi, alam niyo na, para sa gobyerno, sana ayusin natin kasi wala na pong tiwala ang publiko. Wala nang tiwala ang publiko. Ang mag-survey man tayo, kung honest survey, baka wala na po sa 50% ang nagtitiwala pa sa gobyerno. Sa nangyayari ngayon, medyo masakit tanggapin, pero yun po ang nangyayari. Parang ang nangyayari, ang sambayan ng Pilipino is left all alone. Parang bahala na tayo sa atin. Buti na lang po talaga, napakarami pong naka-abroad na mga kamag-anak, magulang, anak
na talagang kung hindi dahil doon naku po, ang dami nang naghihirap siguro, sobra. So ayan, yan lang po ang aking sa tingin ko pananaw ba. So, kailangan uli nilang maging yung sa investigasyon lang ng flood control wala na ako, hindi ko na pinapansin kung mayroon man pong wala na, parang moro-moro na lang talaga. Moro-moro means talagang lokohan na lang, paikot-ikot na lang. Nasa harapan na ninyo yung ebidensya, ano pa ba ang hinihintay ninyo, di ba? Daming congressman na nagpayaman, sobra-sobra, mga ka-farmer, nakakalungkot. Pero wala wala. Meron ngang mga napapanood ako sa may mga grupo po na nagsumisigaw na ikulong na yan mga kurakot. Paano mo ikukulong yung nag-iimbestiga isa ding kurakot? Ay nako, ayan, tuloy natin tong so ito hindi sasakripisyo, kakaroon ng kanal ito mga farmer sa tag-ulan. Problema po yan pagka hindi natin nasolusyonan. So pwede din naman magtambak siguro paano kaya John, magtatambak tayo ng konti dito tapos divert natin pag ganon, kasi ang inaano natin yan pag tag-ulan no? O magsisemento ng kaunti para daanan. Parang precast na lang tapos sa artificial grass. yung precast. Oo. Guide na lang. Magkakaano ba doon ng parang sa wheelchair? Sabi ni ate mo? Paano niya ilalagay? Hindi ko alam kung dito. Paano kung dito? Kaya nga paano aakyat doon sa yung upuan. So isang lang ang meron. Isa lang meron. Yung ito. Doon. Sa bagay doon na Oo, tama. Kahit siguro hindi na ito lagyan. Yun na lang siguro pag may ilan naman lang tayo may bisita na may wheelchair, di ba? Hindi naman ganun. Ilalagay na lang sila sa mababa. Oo. Kasi okay lang na may step kasi pag i-extend pa ata ng konti ito yung step niya? Oo. Dapat ma-finalize niya. Hindi muna kasing kanto. Ayawan natin kung anong Kasi ang isa sa mga main concern ko dito yung pag nagtag-ulan, kailangan magkaroon po ng tubig na yung daanan yung tubig papunta dun. Doon nga kulong na din kasi may kalsada. May ginawa kaming daanan doon. Yung pathway namin. Problema naman pag naantuon yung tubig, so kailangan ditong Anong ginagawa niyo dun sa tapos na yung trabaho niyo sa Laguna? Mahirap yung mag-uumpisa, no? Napakainit, di ba? Yung sabi nila yung basal ka, no? Oo, basal, hukay, di ba? Magaan na yung may bubong na. Palitada na lang, halo-halo na lang, no? Kasi di na po mainit nun. Hindi na mainit. Ha? Ay, pero pagka umpisa naman, mabigat. Uy, kain na muna. Anong oras na? Kain na. Balikan na lang natin to. Kalimutan ko na, papadaldal tayo mga ka-farmers. So ayan. Nandito yung isang host Kain na. Natin si ayan. Balikan natin to. May poste. Lagay na pala nila yung poste na. So ayan. Dalawa lang. Busy din yung dalawa dun. Pero
Pwede natin patulungin si Nenel pagka ano na. Sayang yun yung madadali. Tanda na si Abby eh. Yan dyan kuya, babaguhin kayo yung biscuit dyan. Alin? Tuloy mo na. Tuloy na yan. Oo, tuloy mo na. Hindi niya naman sinisilip. Tapos pagka okay na, sabay babaguhin. Pwede naman kasi pagka pwede naman natin announce kung may naka wheelchair, pwede naman natin ibigay sa ibang, di ba? Bagay doon sa may Rosal meron naman eh. Parang hindi na tayo mag-adjust. Hindi na ipakaya kung gaano kayo. Tamba? Ha? Oo. Gusto mo dito papabagsak yung isa? Bagay, dito tatambakan din eh. Mga side-side na to. Oh. Kahit dito. Para medyo gumanda-ganda naman. Medyo bukol-bukol pa naman. May buhaghag, may ano eh, mix eh. Kasama mo si Romy doon sa Batangas ay sa Laguna? Hindi ko eh. Ah. Iba siya ang trabaho. Ito lang ata sila sa ano? Ilan. Ikaw Jun, naranasan mo sumama sa gano'n? Ang ano lang, Yung mga construction na ano? ang Batangas lang ako sa Cavite. Ah, pero nakasama ka din sa mga ganong biyahe. Layo din ano? Ako lang ang isang kapampangan mo. Ba? Saan kang grupo na pasama? Sa Lucena. Ba? Lucena, napunta rin ako. Lucena. Layo ah. Yung kinaganda pa dito, di natuloy na natin na gano'n. So yung pulada ng kubo, matatakpan na yung dito sa side. Init ng araw. Nandito nang gagaling. So naandito naman yung upuan. Okay lang kasi doon open yun eh. L-type po ang lalagay nila dyan. L-type. Tapos dito U-type naman. Nga lang kailangan na naman ng lamesa. Tapos bibili ako ng net para malagyan na po ng net yung mga kubo din. Mga gagawing kubo may net na. Bibili tayo ng net. Magagamit naman yan eh. Pabagsak natin dito yung isang tambak.
Ginagawa din kasi ni Jomar tsaka ni Nelnel para yung harapan ng bahay, yung mga binili ni Bebe, yung ano, bato-bato ata doon, tapos yung binigay ni Auntie Flower na halaman doon niya lalagay para maganda nga naman yung harapan na, kasi tinanggal niya na yung ano doon eh, yung mga unang linagay na halaman. Nagawang basurahan ni Nini. Ay nako, mga bata, pagka ganyan po ang edad ng mga bata, ang bahay hindi talaga magiging organized at malinis. Ang kalat, kahit anong linis mo, mamaya makikita mo yan. Isang ano lang, isang lingat mo lang, makikita mo, sabog na naman. Kaya minsan ano na lang, sarado na lang ang mata. Sobra gulo. Niaayos na ni Jaisel yun. Nabukasan pagbalik niya, gano'n na naman, sabog na naman. Preparation time na naman tayo. Papalit tayo ng mga ratan. Ayan, tatanggalin na po natin yan. Pero sabi ko back up lang, kasi nagpagawa na si Bebe. Mahal din ha, 140 yung isa. Isang rata, plato na acacia. Mas maganda na nga naman kasi ito po, problema nito, umiikot ito. Umiikot ito. Kakain ka, umiikot. Yun, acacia plate, tapos may dahon ng saging. Tapos sabi ko, what if naubusan tayo ng dahon ng saging, hirapan tayo. Meron naman daw wax paper na makukuha. So sabi ko, okay, para hindi tayo mga ngapa, di ba? Pang patungan lang naman yun. So ayan, ito. After that kubo, hindi ko po alam kung ma-approve yun dito. Pero parang gusto ko na din magkaroon dito ng dalawa pang kubo na backup. So at least ilan na po ang kubo natin. Kasi talagang yung mga minsan 10 lang sila, 8 gusto pa nila kubo. Pwede naman para mapagbigyan po natin. Yun lang talaga, una-unahan na lang. So ayun. Yun doon naman, marami pa tayong option dito sa ano. Talagang gusto natin. Unti-unti lang. Actually hindi ko na nga naisip na magkakaroon ng, diba, yung ganito pa. Pero binibigay naman sa atin. So ayan mga farmer, tapos na po tayo at dito na tayo dadaan sa kabila. Ayan, tatambak pa tayo. Sino to? Diba, kala ko hindi si Rambo ah. Ayan, tapos na naman tayo at papasok na po ang tag-init na naman. Matinding summertime at hopefully ay matapos na yung ating mga pagtatambak ngayong summer. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.